Congressman Egay, sir. Magandang umaga po sa inyo, Congressman. Good morning, Lakay. Good morning sa mga nakikinig sa iyong program. Yes, sir. Kasama ka ba dito kay Attorney De Jesus? Ayan, magkasama ba kayo? Ikaw ba kasama dito sa nagplano na file na impeachment complaint ang presidente? Hindi ko po kilala yan. Ganun ba? Oo. Opo. So, kung hindi nyo kilala, ito ba'y, kasi may lumilitaw din na ito daw si Attorney De Jesus ay dating lawyer ni First Lady Lisa Marcos Araneta Marcos. So, hindi po siya lawyer ni First Lady. Ano po siya? Pero nung si First Lady po ay pinantaan ni Attorney Glenn Cho noong November 2024, Okay. ay out of nowhere, nag-file po si Attorney De Jesus sa Supreme Court ng disbarment ni Attorney Glenn Cho. Sinasabi niya, para daw dahil hindi daw dapat gawin yun ng isang abogado. So, in effect, in defense of the First Lady. Tapos ngayon po, out of nowhere, nababasa niya raw sa social media yung mga accusation para nag-file naman siya ng impeachment laban naman sa asawa ni First Lady, Presidente Marcos. Kaya po kaduda-duda. Bakit? Kasi, Ayan, bakit kayo nagdududa? Hindi ba kayo nakonsulta sa minority at naunahan pa kayo sa minority? Hindi na konsulta. Hindi naman kami kailangan konsultahin. Okay. Nakita ko po, nabasa ko yung complaint. Ito po very general. Okay. Tapos wala pang mga ebidensya. So, kumbaga sa basura yung complaint. Basura. Kumbaga sa ang aking kinakaba kasi pagkatapos ngayong Lunes, kahapon, nung Lunes, nung sinampa niya, may 10 araw ang Secretary General na ito ay madala sa Committee on Rules. At pagkatapos, yung Committee on Rules, may 3 araw para ito ay dalhin sa Committee on Justice. Okay. So pagka ito ay nagawa ng madalian, kung halimbawa ngayon, ay ilagay na sa Committee on Rules. Tapos sa Lunes, pag i-convene yung Committee on Rules, so ibig sabihin, ma-refer sa Committee on Justice, wala nang ibang impeachment complaint na pwede sa Pangulo for 1 year. Kaya yan po yung kaba ko, baka masagkahan ng mga talagang pinag-aralan at kumpletong ang mga ebidensya. Ito po ay 15 pages, if I remember correctly. So, kasi po napaka-komplikado ng mga accusation. For example, kidnapping ni Presidente Duterte. Kailangan mo, ipakita mo na bakit, anong koneksyon sa kidnapping ni Presidente. Wala namang nakalagay nakatampang mga ebidensya no. Pangalawa, yung tungkol dun sa pagbito ng mga items sa budget, wala naman po siya nakalagay. Hindi siya po na-explain mabuti. Hindi niya makabisado. Kasi po, pagka kabisado niya yan, yung tungkol dyan sa, he will need at least mga 50 pages para ma-explain lahat yung complicated na nangyari sa 23, 24, at 25 national budget. So sa nakikita niyong dahilan Congressman Egay para ma-preempt na ang genuine opposition na mag-file ng impeachment complaint? Yung Lozano incident na nag-file para ma-prevent yung na makapag-file ng maayos na complaint. Kasi pagka dumaan na sa Committee on Justice na yan, yan ba considered ng formally filed na impeachment complaint? Hindi. Pagka na-refer na sa Committee on Justice. So, kaya nga. Ang epekto nito ay kasi po, nung natandaan nyo, nung kay BP Sara, nung siya ay file, 6 na complaint yun, inihintay, di ba? Pero hindi ni-refer nga ng Secretary General. Sa Committee on Justice. Nagkaroon ng butas. Kaya na-declare ng Supreme Court na hindi tama, hindi naman proseso. Kaya po, maliwanag yung proseso, kailangan ay dumaan sa Committee on Justice. Kaya lang po, ito naman ang question dito,
masagkaan yung mga masagkaan yung ibang mas pinag-aralan na complaint. Sabi niyo basura yung impeachment complaint ni kay Attorney De Jesus. Ayan. Wala mang ebidensya. Hindi mo kayang patunayan na may culpable violation, na hindi maayos sa pamamagitan lang ng yan ang mga general statement. Sa iyo sa oposisyon na may binabalak na impeachment complaint laban sa presidente. So paano yan? Magpa-file pa ba kayo o ano ang gagawin nyo, Congressman? Ako po, hindi po. Hindi po, kayo. Ang aking posisyon, sabi ko nga, dadaan sa Committee on Justice. Gusto ko maging fair. Whether the President or the Vice President, kung ano yung lumabas na ebidensya, ay magdi-decision po ako. Base doon sa ebidensya. Pero kung itong complaint na ito, sinisigurado ko, ang boto ko, dismiss na kagad ito. Ito ay basura. At pagka na-dismiss na yan, hindi na pwede mag-file ulit ng panibagong impeachment complaint laban sa presidente. 1 year po. Pero 1 year ban ulit. Pero hindi na rin po pwede dahil kung 1 year, January, by next year, siguro pwede pa next year, pero masyado na malapit sa 2028 election. Congressman Egay, kayo ay nakawitnessan ng napakarami impeachment complaints sa Kamara. Ayan, pwede bang pagsabihin impeachment complaint sa presidente at vice-presidente? Wala pa. Kaya nga, ngayon lang naman ganun kagulo yung bansa natin eh. Ngayon lang, dahil dito sa nangyari, nakamalaking hold up sa kaban ng bayan. Pero ibig ko sabihin, pinapayagan ba ng batas na pwedeng pagsabayan impeachment complaint laban sa presidente at vice? Walang prohibition. Wala po, dahil wala naman talagang ibang recourse. Sino mang complainant laban sa Pangulo, sa pangalawang Pangulo, dahil sa ang pwede lang pinaireklamo ay sa pamamagitan ng impeachment. Okay. Congressman Egay, sir, maraming salamat sa iyong paliwanag. Thank you and good morning. Salamat. Mga kaibigan, Minority Leader, Congressman Egay Eriza ng Caloocan. Dami.